Napanood mo ba 'to, Senator? Yung Oo. itim, Itim. campaign ad ni Sara at saka ni Amy Marcos, mga parang nagluluksa, 'di ba? Akala ko parody nung una, akala ko parody. Akala ko rin AI, pero apparently totoo, no? Pero sino kaya gumawa nun? Dahil, di ba, yung pwede siyang spin negatively laban sa kanila eh. No? Oo nga eh. Medyo Diba, ang pwede dark siyang ng i-spin dating eh. sa akin eh. No? Ang iitim talaga ng mga budhi nitong dalawang ito. Di ba? Pwede ganun eh. Nagsama-sama yung puwersa ng kadiliman. Gagawa ka ng ad, yung walang room for di ba? Ambiguity. Ambiguity, di ba? Equivocation. Dapat malinaw na positibo lang para sa iyo. Itong ad na to, pwedeng gamitin laban sa inyo. Oo nga eh. Itim. Ang itim ng mga budhi nyo. Ibang level eh, no? Puwersa ng kadiliman, sabi nga ni favorite ex-human rights lawyer. Sabi na, sinabi rin niya, politics is addition, katulad ni Toby Chanko. Di ba? Sabi? Parang napaka-original eh, ng statement. No? Parang napaka-original. No? Ikaw ba, bumilib ka na sinabi yon ni Harry Roque at sinabi ni Toby Chanko that politics is addition? Ako simple-minded ako eh. Talaga napakasimple ko mag-isip. Pag sinabing addition, addition yan. Pag sinabing subtraction, subtraction. Maniniwala ako dyan. Pero ito, ako wala akong sinasabing hypocrisy yung ilan sa mga binanggit dun sa itim ad na yun, no? Kasi talaga namang busilak na busilak yung administrasyon ng mga Duterte. Walang ipinamanang problema sa kasalukuyang administrasyon. Pero hindi ko sinasabing maayos ang administrasyon. Sinasabi natin dito, hindi pwede magmalinis yung puwersa ng kadiliman. If at all, this basically is emblematic of the so-called Team Kadiliman at Team Kasamaan. Team Kasamaan. Diba? Yun ang una mo maiisip eh. Nung pinanood mo yung yan, diba? Kaya sabi ko, sino gumawa nito? Parang hindi necessarily tulong kay Amy. Oo nga eh. Bagay, may mga naman na bumabalot talaga kay Amy, katulad ni Hanilet, katulad ni Baste, Duterte, katulad ni Panelo, etc. So, malay mo, baka talagang ginawa yan. Kunyari, endorsement, pero pagpapatuloy na pagpabagsak kay Amy. Diba? Pero hindi dark na dating sa akin. Akala ko talaga AI generated. No? Akala ko peke. Pero ang dark ng dating eh. Parang natakot ako, seryoso. Parang ako nanonood ng horror film. Okay. Ito po bang kasi si Senator Edu, dati niya nang pinredict na Amy and Bato would lose. Pero ito bang endorsement ni Sara at ni Robin Hood Padilla, can this save her candidacy? I doubt it dahil una, practically 3 weeks to go na lang eh. Dahil yung Holy Week kasi medyo wala namang kumakampanya dyan, di ba? Pag Holy Week. So practically 3 weeks na lang. No? Sana in-endorse siya much earlier. No? Even before the official start of the campaign. No? Ikalawa ay syempre dahil tumawid na siya sa isang ilog, dati kasi nasa lupa siya. Dati namamangka sa dalawang ilog, tapos namangka sa lupa, tapos ngayon sumasagwan na siya sa isang ilog. Ang problema, yung ilog na sinasagwan niya, ang daming putik. No? Ang daming basura. No? Parang ilog, parang yung kay Manny Villar. No? Hindi lang nga lumalangon. Sumasagwan. Ito ay sumasagwan sa ilog ng basura. Ano naman yung ginagawa niya rito? Kaya hindi rin ganun kabilis yung pagsagwan niya. Dahil ang dami kasing basura at saka mga kung ano-ano pang mababaho na nandun sa ilog na yan. Kaya as ikatlo, ay siyempre, mababawasan naman siya dun sa silent majority na ayaw naman sa mga Duterte. So, lalo na, posible, mismo dun sa base niya sa Ilocos. No? Dahil siyempre si Amy na mismo nagsabi, pinagalitan daw siya ng mga matatanda na Ilocano, ba't mo inaaway ang kapatid mo? Medyo sa kultura kasi natin, parang kung aawayin mo, huwag mo naman masyadong gawin public. No? So, in a way, ay pwede siyang madagdagan dyan, pero baka malaki rin yung maibawas sa kanya.
At dahil nga medyo major na yung kanyang pagbaba, ay baka hindi sapat yung endorsement na yan ni Sara para siya ay pumasok sa Magic 12. No? Lalo na, yung increase naman kasi ng mga Duterte candidates ay dahil sa tightening ng kanilang base. Diba? Halimbawa, yung dating 1, 2, 3% ng mga senatorial candidates ng PDP laban, ngayon ay nag-double digit. Nag-double digit dahil nga yung mga dating hindi bumoboto sa, hindi kino-consider sila, no? Ay ngayon ay pina-factor in na sila. Yung mga Duterte, pro-Sara, pro-Digong, na hindi naman sila kino-consider na bahagi ng kanilang iboboto ng mga senador, ngayon ay kino-consider na sila. Kaya umaangat sila. No? So iba yun. Hindi necessarily value added yon kay Aimee. Okay na. Okay na. Namamangka sa ilog. Na... Were you even surprised, Senator, na naglabas ng ganitong endorsement si Sara kay Aimee Marcos? Well, hindi naman strong yung rejection niya kay Aimee before. Unlike si Panelo, si Baste, si Hanilet. Ang sabi lang niya ay, di ba, ang sabi niya noon, nung unang Senate hearing, papasalamat siya sa Senate hearing, pero wala pa silang desisyon kung isasama si Aimee sa kanilang slate. Ganun naman ka-soft yung kanyang sinabi. No? Kaya hindi siya katulad ng ibang mga pro-Duterte na talagang ayaw kay Aimee. No? Yung EPA lang yan, sabi ni Panelo, eklay lang yan, sabi ni Hanilet. So hindi naman siya ganun ka hardline na anti-Aimee. Kaya nung in-endorse niya ay hindi naman ganun nakakabigla. Dahil kung babalikan kasi natin, Christian, di ba? Pinagmamalaki kasi ni Aimee, siya yung nagkumbinsi kay Sara na mag-vice president sa kanyang kapatid, kay Bongbong. No? Ayun lang nga, nung nanalo na, ang tingin niya ay hindi siya isinama doon sa nanalong bahay. Nandun siya, naiwan siya sa doghouse. Yun yung nangyari. Kaya from the very start, ang sinasabi niya, kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwan si Sara at saka si Digong. Di ba paulit-ulit ang sinasabi yon noong 2023? Hindi niya iiwanan si Sara at saka si Digong. No? At patuloy yung kanyang pagdepensa hanggang sa kasalukuyan. Ayun lang, medyo naasar lang yung mga Duterte nung sumama siya doon sa Lawag Rally, kung saan nilaunch yung kampanya ng Admin Alyansa Slate. Okay. Pwede bang tingnan na itong endorsement ni Sara at saka siguro itong endorsement ni Robin Hood Padilla na nangyari pagkatapos ng 3 hearing na pro-Duterte ni Aimee Marcos? Parang iting kapalit. Hindi ko sinasabing ito pero baka pwede bang ganun yung pagtingin? Tama. Ang medyo dyan ay interesting ay kung in spite ng endorsement ni Sara ay hindi pa rin manalo si Camille at saka si Aimee. Medyo sampal din yon sa mukha ni Sara. Magkakaalaman. Oo, na baliwala naman pala yung endorsement mo. Di ba? So, yan yung interesting. Kung ano yung magiging epekto ng endorsement ni Sara. If you were Bongbong Marcos, how should you respond? Dignified silence? Okay na ba yung sinabi ni Toby Chanco? O you double down on the Dutertes on the campaign trail? Dapat double down. Nakakahiya naman siguro. No? Kinatay mo na ng husto itong mga Duterte. Tapos itong mga Duterte, kinatay ka na ng husto. Tapos, ang paliwanag ng iyong campaign manager, it's just addition. No? Tapos yung kandidato mo, katulad ni Camille, si Aimee kasi medyo sinipa na nila. Inuulit ko, hindi umalis si Aimee, sinipa siya. Hindi katulad ng sinasabi ng iba dyan. No? That was the only logical recourse after everything was said and done. Tama. Ito si Camille ay iba to. Dahil officially, yung mga bilyar ay nasa admin slate pa. No, officially. Hindi naman siya tinanggal katulad ni Aimee.
No? Kaya talaga magagalit ka kung nagpa-endorse yung kandidato mo na yan sa iyong mortal na kaaway na gusto kang ipa-assassinate at saka asawa mo. Diba? Magalit ka naman. No? Kahit hindi mo personality yung magalit, magalit ka naman. Oo nga. Pero ano bang value ng endorsement nitong si Robin Padilla? Na alam natin, isa sa mga hindi isa sa pinakamagaling na senador sa kanilang tahanan. Well, siguro gusto ni Amy na makakuha ng mas malaking boto sa Mindanao. At ikalawa, dahil nag-number 1 si Robin noong nakaraang eleksyon, baka ang tingin ni Amy ay nandun pa rin yung suporta na yon kay Robin Hood Padilla at yung suporta na yon ay medyo maipasa sa kanya. Parang hindi ganun katama yung mga assumptions ni Amy.